Hi! Good morning! Good morning mga kachismosa! Mag-umpisa na tayo. Kaya kakautak ko kanina. Kaya nakaisip na ako dito. Kaya nailala ko siya. Oh, kape. Maubos na to. Kakautak ko kanina. Kaya naubos ang kape ko. Bungal. Oo, so magandang naisip ko dida kasi naalala ko siya kasi napakaswerte niya sa kanya. 'Di ba? Kaya nga tayo ngayon, magsiupo na kayo mga demonay, dipungal, kaya alam ko mga chismosa ka. Kaya tara na mag-umpisa ng chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Chismis, chikahan na tayo dida. So yun, ito kasi si ate dati, katrabaho namin siya dati. Tapos so medyo mas ahead siya sa amin sa edad ba. Oo. Ngayon, mahal na mahal niya yung asawa niya, daddy, pungal na yan. Yung asawa niya, napaka-bait, sobra. Tapos, yung asawa niya, nag-abroad. Pero, sa ilang taon na trabaho, meron sila laging kumbaga every 2 hours yata, every 3 hours, pwede silang umuwi. Tapos babakasyon, mga after 3 months, nagbabakasyon. Kaya tuwan-tuwa siya kasi nakakasama niya yung asawa niya. Alam, sa totoo lang, ang malungkot lang silang dalawa kasi sa tagal ng panahon na ginawa nila lahat para maging isang pamilya. Nagpakaano sila sa mga trabaho nila, sobrang masisipag. Pero dahil ang naging problema lang, pinakamalungkot nila ay yung hindi sila magkaanak. Hindi sila magkaanak. Tapos, ang nakakatuwa lang doon sa relasyon nila kasi kahit nag-a-abroad yung asawa niya, never na magkaroon na babae. Oo, never man lang nagkaroon ng ibang babae yung asawa niya. Kasi busy rin sa trabaho. Tapos ito si ate, nakatrabaho namin nga nun si ate. Yun, never din yun nakipaglandian. Never yun nakipaglandian man lang sa iba. Oo, nakikipagkismisan sa mga lalaki. Pero sa trabaho. Pero hindi siya nakikipaglampungan. Kasi di ba alam mo, marami kasing ganun na pag nasa ibang bansa, yung mga nagiging jowa-jowa, mapababae o mapalalaki, may mga nagiging kalandian, di ba ganon? Pero ito si ate, never man lang lumandi noon. Tapos, dumating sa time na tuwan-tuwa sa amin si ate kasi nga magbabakasyon siya kasi darating yung asawa niya, ang Oday. Kasi gustong-gusto niya magka-churban na. Okay, ilang taon na, hindi na naman sila nakaka-churban ng asawa niya. Oday, kaya tawa kami ng tawa kasi tuwan-tuwa siya kasi makakatikim na naman daw siya sa pag-churba. Okay, push talaga silang mag-asawa na chukchak chenes. Oday, gustong-gusto talaga nilang dalawa talaga na magkaroon ng anak. Oday, ginagawa talaga nila lahat. Umaga pag nasa bakasyon yung asawa niya, talagang lahat nagpo-focus silang dalawa para lang magtsuktsakan. Tapos totoo lang dahil alala mo na ikaw ba naman minsan mo lang makita yung jowa-jowaan mo o karelasyon niya mag-focus lang kayo sa tsuktsak-chenes. At least hindi ka nasa ibang tao para makapag-tsuktsanes, no? At least silang dalawa kahit na minsan lang sila magkita sa bawat taon na nangyayari dahil sa mga trabaho. Sila ay naging focus talaga dahil. Tapos, sa lahat ng ginawa nila, nagplano silang dalawa. Nag-usap si lalaki bago siya umalis sa Pinas. Nag-usap sila mag-asawa na magchuchuk-chanes sila, chuk-chak-chenes daday, oo. Pero bago sila magplano na magpunta sa isang lugar para makapag-relax silang dalawa, para makapag-enjoy dahil matagal silang din nagkita, tapos habang makapag-chuk-chak-chenes yun,
plano talaga nila magpapunta muna sa doktor. Oo, silang dalawa mag-asawa. Pumunta sila sa isang ospital. Tapos, kasi dati never nilang plano magpa-check up sa doktor. Kasi nga, ang para sa kanila, nakafocus lang sila. Pag nagkita sila, chok-chok chenes na. Tapos, ayun, ang ending, zero pa rin. Zero pa rin. Kasi hindi talaga makabuo si kuya at saka si ate. Oo, hindi makabuo. So, after nun, ang ilang linggo na habang nag-uusap sila, nagkita silang dalawa. Nagpaalam na rin ng trabaho si ate. Oo, sa trabaho namin, nagpaalam muna siya magtrabaho ng 2 months magbakasyon. Oo, kaya gusto niya talaga makasama ang kanyang asawa. So, pinayagan naman siya ng mga boss namin dati, kaya hindi siya pumasok. Yun, so awa naman ng Diyos, after 3 months, paalis na uli si kuya. Oo, dahil nagulat kami, at least nakapag-chocolate kami diday. Kaya si kuya paalis na kasi after 3 months, kailangan na uling umalis. Yun, kaya tuwan-tuwa kami kasi sabi namin na at least nakapag-chok-chok kenes ka after 3 months, buong buo ka sa kumpleto. Dahil, pagtatrabaho, minsan, medyo nakakapag, absent dahil pagod na. Pero doon sa pagkichok-chok kenes diday, kaya talagang focus na focus diday. Walang sakit na sakit. Kasi diretso ko diretso. Yan. Natawa kami doon kay Diday, kay siya sa pagkukwento niya sa amin, yung palang ending, siya pala ay nakabuntis. Nabuntis siya dahil. Oo. Tuwan-tuwa siya talaga na naging buntis siya. So ngayon, ang naging araw na ito na siya nagtrabaho na huli. Oo, nagpaalam siya sa amin na ito na ngayong araw na to, magpo-focus na siya, mag-alaga ng tiyan niya kasi nga buntis na siya dahil. Kasi nagpaalam siya sa mga boss. So sabi namin, ano nangyari? Sabi ko, kasi sa ilang taon na bakasyon, tapos hindi sila nakabuo. Paano nangyari, ate? Sabi namin. So ngayon, bago sila magbakasyon mag-asawa, siya pala ay pumunta sa ospital sila mag-asawa dahil. Tapos after nun, nagsabi yung doktor sa kanya, talaga yung pala sa mga medyo may edad na, sa sobrang, syempre yung mga edad-edadan na, inanuhan yung doktor na ito ang gagamitin ninyong posisyon. Dahil, mayroon pala mga ganun talagang tamang posisyon bilang mga medyo may edad para magkabuo. So, kumbaga, swerte na para makabuo, kung magtiwala ka lang sa sinasabi ng doktor, para at least nakinig sila kasi nga gustong-gusto talaga nila magkaroon ng magkaanak. Kasi sa sobrang medyo may edad na sila, hindi pa sila nagkakaroon ng anak. So, nagbigay sa kanila yung doktor, tapos ganun, natawa kami kasi sabi ni ate sa amin na eto palang binigay ng doktor, etong position na to, kaya talaga focus siya diday. Focus diday, mga sa 3 buwan na bakasyon ni kuya. Talaga lahat pinupush siya na, lahat ng buwan, kumbaga lahat ng araw na ito, kanyang posisyon na agad. Day, pagising pa lang nakaposisyon na agad, day. Ganun, nakakaloka talaga kami, day. Kaya pala ang pag-aano niya, para siyang nakatuwad. Day, nakatuwad. Alam mo yun, nakakatuwa. Pag nag-exercise, nakatuwad, ganyan. Kaya tawa kami ng tawa, kaya ayun talaga, naging pwesto nila sa sobrang focus na makabuo. Sa awa naman ng Diyos, after ng mga 2 months, nalaman na nila, nagpa-check up sila dun sa doktor kasi nga hindi niregla si ate. Kasi kahit medyo may edad, nagkakareglahan pa ng dati. Kahit naman ako may edad man ako, kaya may regla pa din ako diday. Oo. After 2 months, nagpa-check up na si ate. Tuwan-tuwa kasi sa focus na yon ay nagkaroon siya ng positive. Positive check up agad ni doktor. Kay yun, positive. Buo talaga siya, nakabuo.
kaka-focus ng focus sa pagtumbay-tumbay ng ano, Diyos ko, nakakaloka. Ganun talaga yung life. Ang, kumbaga, kagaya ni ate at ni kuya, kahit na sobrang magkahiwalay sila ng taon-taon nang nangyari, focus lang sila lagi sa pagiging asawa at saka sa sa trabaho. Never nilang nag-try na magpunta sa isang yung kasalanan ba sa mga partner nila bilang asawa, 'di ba? Never silang gumawa ng isang pagkakamali. Dahil ayun ang pinaka-dream nila na makabuo. Kung tutuusin, hindi na kailangan ni ate magtrabaho talaga kasi kayang-kaya naman ni kuya na magkaroon siya ng asawa. Pero, siyempre, focus lang siya sa pagbahay lang. Dati, wala pa siyang anak. Kumbaga, nababoring ba? Kaya nagtatrabaho siya. Pero ngayon, sa awa naman ng Diyos, yun, nakabuo na silang dalawang mag-asawa. Yun. Kaya tuwan-tuwa, after 3 months, syempre at least si kuya, sa 2 months, nakabuo na siya si ate. After 3 months, aalis na siya. Punta na siya uli sa abroad. Yun. Pero tuwan-tuwa naman sila kasi bago naman siya lumabas ng baby, bago siya manganak, darating din si kuya kasi nga para dumating siya na lalabas yung bagong baby nila, di ba? Yung positive, yun lang. Pachika lang ako kasi sila may mga kung paano mag-chuk-chak kenes pag yung para makabuo. Yan, ganon, diday. Kaya dapat lang antay-antay lang sa mga nasa abroad, hindi yung puro ka lang chuk-chak kenes sa mga taong nakakita para makarelax lang. Pungal. Yan. Love is love. Yun na lang. Landi-landian. Punga. Okay, goodbye. Goodbye na mga kachurba.